Kabanata 4571. Si Cynthia Zimmer ay napasimangot. Hindi, didikit ako sa'yo na parang pandikit. Sinabi ni Mandy na bantayan kita ng mabuti. Kami ng mga kapatid ko ay kayang lagpasan ang lahat basta pareho ang iniisip. Hindi namin hahayaang maagaw ka ng ibang babae. Ang mukha ni Harvey York ay dumilim. Kakampi ka ba sa akin? Nagiging mas kapanipaniwala na ang kwento. Sige na, pumasok ka na. Hindi kami magkasundo ng kapatid mo nitong mga nakaraan. Gusto pa akong sakalin ng nanay mo. Ayokong makadagdag pa ng problema. Baka mabahala ka lang. Hindi na inabala ni Harvey na ipaliwanag pa kay Cynthia, ngunit nag-aalala pa rin siya matapos ibaba ang mga gamit nito. Siguraduhin mong ipapaalam mo sa akin kung saan ka pupunta. At huwag kang lalabas para makipagkita sa kahit sinong lalaki. Sabihin mo rin sa akin kung sino ang makakasama mo. Natawa si Cynthia ng mahina habang nakayakap sa braso ni Harvey. Nag-aalala ka sa akin, Harvey. Alam ko na. Gusto mo rin ako, hindi ba? Pagkatapos ng lahat, maganda, banayad, at cute akong babae. Nagsimulang kumurap-kurap si Cynthia habang pinagmamasdan si Harvey ng mapanukso. Ang isang batang babae na kagaya niya ay hindi pa marunong gawin iyon. Parang peke pa rin ang dating sa huli. Huminga ng malalim si Harvey bago hinimas ang kanyang mga sentido. Tama na ang kalokohan. Pumasok ka na. Hindi kita susundan. Magagalit ako kung ipagpapatuloy mo pa ito. Nang makita ni Cynthia na nagiging seryoso na si Harvey, naglabas siya ng nakakatawang mukha bago nagmamadaling pumasok. Habang pauwi, naisip ni Harvey ang sitwasyon sandali bago tawagan si Saul Robbins. Bakit ka tumawag ng ganito ka-late, Harvey? May problema ka ba? Matutulog na si Saul ngunit hindi ito nainis sa tawag. Ngumiti si Harvey. May gusto akong pag-usapan, Saul. Pwede bang ibenta ko sa'yo ang mga stocks ko sa Golden Estate? Nagbigay ng sagot si Saul na tila napagtanto ang sitwasyon. Huwag mong biruin ang mga ganitong bagay, Harvey. Sabihin mo lang kung magkano ang kailangan mo. Ibibigay ko sa'yo agad. Hinding-hindi ko tatanggapin ang stocks. Walang masabi si Harvey. Hindi ko mabibili ang Golden Studios sa'yo kung hindi mo tatanggapin ang stocks. Natawa si Saul ng malakas. Alam mo na, paano mo nalaman na ibebenta ko ang Golden Studios? Ang lugar na iyon ay kumukuha ng sobra sa oras ni Lola. Sinabihan ko siyang huminto at mag-focus na lang sa negosyo ng bata sa bahay. Ganito na lang, sasabihin ko sa kanya na gusto mo ang Golden Studios. Ililipat namin sa iyo ang 70% ng shares ng kumpanya bukas ng umaga. Ikaw na ang magiging may-ari ng kumpanya pagkatapos niyan. Walang masabi si Harvey. Hindi pwede iyon. Kailangan ko munang bilhin ito, tama. Ano ang sinasabi mo? Noong nakaraan, gustong ibigay sa'yo ni Lola ang Golden Estate bilang regalo kahit magulo ang sitwasyon nito, at tingnan mo ang nangyari. Papatiran niya ang mga binti ko kung hindi kita mapapasalamatan ng maayos. Gumagawa ka ng malaking pabor para sa akin dito. Siguraduhin pipirma ka sa kontrata bukas sa gusali ng opisina. Hindi na kita kakausapin kung hindi ka pupunta. Mabilis na ibinaba ni Saul ang telepono, tila natatakot na tatanggihan siya ni Harvey. Hindi na rin niya sinagot ang tawag ni Harvey nang subukan nitong tumawag muli. Sa halip, nakatanggap si Harvey ng text message na walang ibang nasabi kundi napanganga siya. Dumating ka sa oras. Pagbalik ni Harvey York sa Fortune Hall, napansin niyang walang tao roon. Si Darwin Gibson, na dapat ay nakikiusap para sa kanyang awa, ay hindi nagpakita. Mas humanga si Harvey sa kanyang tapang dahil dito. Ngunit, hindi rin ito mahalaga. Sa katunayan, mas pinahahalagahan ng isang tao ang mga bagay na nawala na bago pa ito bumalik sa kanya. Bukod pa rito, alam ni Harvey na ang isang kasuklam-suklam na tao tulad ni Darwin ay hindi susuko, anuman ang mangyari. Anuman ang kanyang plano, naniniwala si Harvey na luluhod siya balang araw. Dahil may mga bagay pa si Harvey tungkol sa Golden Studios na kailangang asikasuhin, hindi niya gaanong inintindi ang sitwasyon. Pagkatapos mag-text kay Leona Foley, sinabihan siyang samahan siya kinabukasan para sa mga papeles,
mabilis siyang natulog. Kinabukasan ng maaga, sa Golden Studios, ang lugar ay isang lumang gusali na matatagpuan sa gitna ng lungsod. Bukod sa mga lawa at ponds, maraming uri ng bulaklak at puno ang itinanam sa magkabilang gilid ng kalsada. Ito ay isang napakaromantikong tanawin. Natural, ang lugar ay itinuturing na internet hotspot. Kasama ang maraming mga sikat na tao mula sa industriya ng libangan ng Golden Sands na madalas pumunta dito, maraming tao rin ang pumupunta para magpa-picture. Maraming mga nakatataas ang nakatayo sa entrada, kasama ang 100 mga sikat na tao. Nakatanggap sila ng balita na ang tunay na may-ari ng Golden Studios ay magtatalaga na ng pwesto. Kahit ang mga kilalang tao ay nagmamadaling pumunta roon matapos mag-ayos ng kanilang sarili ng maaga pa sa umaga. Sa malamig na hangin, isang grupo ng mga lalaki at babae ang nakatayo sa harap ng madla. Si Harlem Lee ay nakatayo sa gitna mismo. Ang mga pasa sa kanyang mukha ay natatakpan ng make-up, ngunit tila medyo namamaga pa rin ito. Ang taong nasa likod niya ay si Amani, isang sikat na personalidad na inaangkin niyang kasintahan. Bukod sa kanya, isang hilera ng mga kilalang personalidad mula sa industriya ng libangan ng Golden Sands ang naroon din. Sino kaya ang may-ari? Dapat tinitingala siya ni Mrs. Robbins. Pagkatapos ng lahat, naghahanda siya simula pa noong umaga. Ano ang sinasabi mo? Malamang, ang taong iyon ay may maraming stock sa kumpanya. Mas mayaman pa siguro siya kaysa sa pamilya Robbins. Siguradong ganoon iyon. Kahit si Mrs. Robbins ay kailangang alagaan siya ng tuloy-tuloy. Isa pang babaeng sikat ang nagsimulang magchismis. Sayang, ang ganda ng Golden Studios. Bakit kaya ibibigay na lang iyon ni Mrs. Robbins? Dahil sa proteksyon niya, hindi na namin kailangang mag-alala sa mga patakaran sa likod ng industriya. Ano kaya ang mangyayari ngayong may bagong may-ari? Sayang, nasa sarili na tayong lahat ngayon. Si Mrs. Robbins lang ang nag-alaga sa amin dahil sa suporta ng pamilya Hoffman. Ang mga karaniwang tao ay hindi magkakaroon ng ganoong kapangyarihan. Narinig ko rin na siya ay pinagaling ng isang eksperto. Malamang, naghahanda na siya para magkaanak. Natural lang napapalit na ang totoong may-ari. Sinasabi nila na kahit ang Golden Estate ay may bagong may-ari, hindi ko inaasahan na ang Golden Studios ay magiging ganoon din. Marahil ang buong mataas na lipunan ng lungsod ay magbabago na rin sa mga pangyayaring ito. Tahimik na nagtsismisan ang grupo ng mga tao na may seryosong mga mukha. Si Amani ay tumawa ng malamig matapos marinig ang mga komento ng lahat. Wala kayong alam. Kahit alam niyo lahat ito, ano naman? Sa pagkakaalam ko, ang bagong may-ari ang nagmamay-ari ng kalahati ng industriya ng aliwan sa Mordo. Siya rin ang may-ari ng Kaizen Group. Maraming tao ang napanganga sa gulat. Pagkatapos ng lahat, ang Wolsting at Mordo ay ang tuktok ng industriya ng aliwan ng bansa. Pati na ang entertainment circle ng Golden Sands ay walang sinabi kumpara sa Hong Kong at Las Vegas. Ang pinakamalaking kumpanya sa industriya ng aliwan ng Mordo ay walang iba kundi ang Kaizen Group. Ang Golden Studios ay karaniwang inaasikaso at inaalagaan ng tanyag na taong iyon. Para sa mga kilalang tao, ito ang kanilang pagkakataong magdebo. Alam ko rin na gumawa ang may-ari ng malaking pabor kay Mrs. Robbins. Pati si Mr. Robbins ay lubos siyang iginagalang. Sa isang tawag lang, agad niyang ibinigay ang lahat ng shares ng kumpanya niya sa taong iyon. Mabilis na kinalas ni Amani ang mga butones ng kanyang damit, na ipinakita ang kanyang malalim na cleavage. Agad na maiintindihan ng sinumang matino kung ano ang balak niyang gawin. Pati si Mr. Robbins ay iginagalang siya. Napanganga ang mga nakatataas at mga kilalang tao. Ibig sabihin, ang bagong may-ari ay may nakakatakot na impluwensya at background sa lungsod. Kung hindi mag-aabala si Saul Robbins sa kanya. Oh, Amani, paano mo naman nalaman na totoo lahat ito? Oo nga, talaga bang kagalang-galang ang bagong may-ari? Wala pa kaming narinig na ganito noon. Maraming tao ang lumapit kay Amani, at pilit na kumuha ng mas maraming impormasyon. Nagsalita ng malamig si Harlem Lee. Tama na.
Hindi isang tao ang bagong may-ari na pwede ninyong pagtsismisan ng ganito. Sinasabi ko ito para maprotektahan ninyo ang sarili ninyo. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Hindi pwede magyabang ng ganito. Nagpakita ng pagsisisi si Amani, ngunit kitang-kita ng mga matatalim niyang mata na nagkukunwari lang siya kay Harlem. Agad na napagtanto ng lahat na si Harlem ang may matalas na pag-iisip. Walang pag-aalinlangan, ang mga lokal na kilalang tao, na wala naman talagang pakialam sa mga dayuhan, ay nagsimulang magtipon. Maganda ang relasyon mo kay Mrs. Robbins, Mr. Lee. Siguradong kaibigan mo rin ang bagong may-ari, tama? Oo nga, kailangan mo kaming alagaan sa hinaharap. Hindi mo ba ako maisasama sa panunood ng sine, Mr. Lee? Libre ako mamaya. Maganda rin ang kondisyon ko. Ang grupo ng mga kilalang tao ay naging napaka-aktibo sa mga oras na iyon. Mabilis silang nagpuntahan sa harap ni Harlem upang magpamalas sa kanya, umaasa na mapalapit sila sa bagong may-ari sa pamamagitan niya. Iwinasiwas ni Harlem ang kanyang kamay ng may kagalang-galang na anyo. Nasa iisang bilog lang naman tayo. Magiging kalaban natin ang entertainment circle ng Mordo balang araw. Kapag nangyari yon, kailangan nating magtulungan. Kaya gagawin ko ang lahat para matulungan kayo lahat. Walang dapat alalahanin. Ang salita ko ay mabigat pa rin sa entertainment industry ng Golden Sands. Matapos makita ang magiliw na ekspresyon ni Harlem Lee, napuno ng paghanga ang tingin ni Amani. Mas malakas siya kumpara sa nagyayabang kahapon, walang duda. Naghanap si Amani ng pagkakataon upang ipaalala kay Cynthia Zimmer ang utang niya. Aba, 9:30 na halos. Bakit wala pa ang bagong may-ari? Nagsalita si Amani habang tinitingnan ang kanyang Cartier Ballon Blue na relo. Simula pa lang ng 5:00 ng umaga ay nag-aayos na siya ng sarili para sa bagong may-ari. Naniniwala siyang sa kanyang magandang mukha at kurba, magmumukha siyang kaakit-akit. Plano niyang iwanan ang lahat at akitin ang bagong may-ari sa kanya. Gusto rin ni Harlem na mangyari iyon. Sa ganoong paraan, mananatili siyang dominante sa Golden Studios tulad ng dati. Habang iniisip ang kanyang maliwanag na kinabukasan, tiningnan niya ang kanyang Audemars na relo, na nakakunot ang noo. Siguro naipit lang sa trapiko si Mrs. Robbins. Normal yon sa rush hour. Dumating ang isang scooter sa pasukan sa mga sandaling iyon. Maagang dumating si Harvey York upang mag-opisina. Gusto niyang kumuha ng kotse pero hindi niya gustong maipit sa trapiko. Pinapante niya si Thomas Burton para magmaneho habang siya ay sumakay sa scooter. Napakunot ang noo ni Amani sa pagkadismaya nang makita ang mukha ni Harvey. Harvey, ano ang ginagawa niya dito? Nakatayo sa gitna ng karamihan, nakilala rin ni Harlem si Harvey. Ang hampas lupa na ito. Alam ba niya kung anong lugar ito? Pahayag niya ng malamig. Paano siya naglakas loob na magpakita dito? Lubos na napahiya si Harlem sa nangyari kahapon. Hindi siya naglakas loob na magalit kay Kate Bolton, kaya ibinuntan niya ang sisi kay Harvey. Sigurado siya na dahil kay Harvey kaya siya napahiya. Pati nagduda si Harvey noong pinapakita niya ang kanyang tapang pagkatapos noon, lalong nadagdagan ang kanyang galit. Ano ang ginagawa mo dito, Harvey? Sino ka para pumasok sa mataas na lugar na ganito? Naglakad ng may mahahabang hakbang si Amani bago tinignan ng malamig si Harvey. Umalis ka dito. Lumapit si Harlem ng may galit na ekspresyon. Umalis ka dito ngayon din. Huwag ka nang magpakita dito at sirain ang negosyo namin. May malalaking bagay akong aasikasuhin ngayon. Sasalubungin namin ang bagong may-ari. Wala kaming oras para sa mga tulad mo. Mas mabuti pang umalis ka agad, o magkakaproblema ka kapag nagalit ako. Hindi man lang pinag-isipan ni Harlem kung bakit nandoon si Harvey sa unang lugar. Nagalit na siya noong makita pa lang ang mukha ni Harvey. Kung hindi dahil sa pagdating ng bagong may-ari, pinabugbog na sana niya si Harvey sa mga gwardya. Harlem, Amani, kayong dalawa ay kilalang tao sa entertainment industry ng Golden Sands. Masama na nga at mga ignorante pa kayo. Ngunit nandito kayo at nagsasalita ng mga kalokohan.
Ang masasamang ugali tulad ninyo ang sumisira sa reputasyon ng industriya ng aliwan saad ni Harvey na puno ng awa. Kahit gaano kasama ang ugali ko, mas mabuti pa rin ako kaysa sa taong tulad mo na mahilig magpasikat. Kahit gaano kakulangan sa kultura, hindi ko pa rin gagamitin ang Audi ng boss ko para magpasikat. Napatawa si Amani kay Harvey. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4575. Itinuturo ni Harlem Lee si Harvey York gamit ang kanyang ilong. Tama yan, kung hindi ka makabili ng bisikleta, hindi mo maitatago ang amoy ng kahirapan kahit ano pang gawin mo. Gusto kong sumakay sa scooter ko. Ano bang kinalaman ninyo dito? Ipinark ni Harvey ang kanyang scooter at tumitig kay Harlem at sa iba. Ang mga mababait na aso ay hindi humaharang sa daraanan ng iba. Aso ba ang tawag mo sa akin, Harvey? Hamalakhak si Harlem. Natakot ka kagabi kay Kate Bolton. Kung hindi ko ginawa ang lahat para makatulong, baka nawawala ka na ngayon. Hindi ka lang walang utang na loob, nagmamalaki ka pa sa harap ko. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Sinukat ni Harvey si Harlem at ngumiti ng bahagya. Nakakatuwa ka rin, Harlem. Karaniwan, ang mga tao ay nagsisinungaling sa iba. Pero ikaw, pinasinungalingan mo pa ang sarili mo. Hindi ka ba natatakot na mabisto? Nakakahiya yan, di ba? Nagsimulang magalit si Harlem. Walang utang na loob ka. Kung hindi ko tinawagan ang boss ko para kausapin si Young Master Bolton. Paano ka pa kaya nakatayo dito ngayon? Totoong tumawag si Harlem. Ang huli niyang tinawagan ay isang tao na bihira niyang kausapin, at umaasang makakatulong ito. Tinapos ng tao ang usapan bago ibinaba ang telepono. Hindi inaasahan ni Harlem na may epekto ang tawag, pero hindi nagtagal. Nakalabas si Harvey sa sitwasyon na hindi nasaktan. Kaya naman naniniwala si Harlem na nakatulong talaga ang kanyang koneksyon. Kung hindi ganon, malamang na hindi na okay si Harvey at ang iba. Hindi rin mapapagitna ni na Cynthia Zimmer at ng iba ang sitwasyon. Kaya naman inisip ni Harlem na siya ang nagligtas kay Harvey. Natural lang na magalit siya nang makita si Harvey na walang utang na loob at binabastos pa siya. Pinaalalahanan kita, Harvey, umalis ka na dito ngayon. Kung hindi, ako na ang papatay sa iyo dahil hindi ka kayang patayin ni Young Master Bolton. Oo nga, umalis ka na dito. May masamang mangyayari sa iyo kapag nagalit si Mr. Lee. Hindi mo ba alam kung gaano kalakas ang taekwondo ng Country J? Nainis na si Amani. Taekwondo. Inalala ko na napilayan ko na ang pinakamagaling na manlalaban ng Country J gamit ang martial art na yan. Talaga, nananaginip ka. Hamalakhak ng malamig si Amani, iniisip na pinagtatawanan lang ni Harvey ang sarili niya. Sa anumang kaso, irerespeto namin si Cynthia, pero ikaw dapat ay umalis. Kung hindi, papatayin kita dahil sinisira mo ang negosyo namin dito. Desidido si Amani na hulihin ang malaking isda noon. Wala siyang oras para makipag-usap kay Harvey sa sandaling iyon. Plano niyang ayusin muna ang bagong may-ari bago asikasuhin si Harvey. Isa lang naman siyang asawang lalaki na nakatira sa bahay ng kanyang asawa. Pwede ko siyang ayusin kahit kailan ko gusto. Aalis. Ngumiti si Harvey. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Bukod pa dyan, wala namang saysay ang pagtayo ninyo dito kung aalis nga ako. Nanlaki ang mga mata ni Harlem bago siya nagalit. Ano bang ibig mong sabihin, hampas lupa ka? Ipinagmamalaki mong ikaw ang bagong may-ari. Napaluhod si Amani sa katotohanan. Tanging mga hangal lang ang maniniwala sa sinasabi mo. Alam ko na lahat ang tungkol sa iyo. Hamalakhak ng malamig si Amani. Paanong nagkaroon ng lakas ng loob ang isang asawang lalaki na nakatira sa bahay ng kanyang asawa, na magmalaki ng ganito? Baliw ka na ba? Hindi na napigilan ni Harlem Lee ang nararamdaman. Hoy! Paalisan ang salot na yan dito. Sigaw niya habang kumakaway sa ilang security guard. Kailangan natin ng mas maraming air fresheners pagkatapos. Huwag hayaan ang amoy ng kahirapan niya na makasira sa Golden Studios.
Siyempre, balak ni Harlem na gumawa ng magandang palabas para sa bagong may-ari. Ayaw niyang masira ni Harvey York ang kanyang reputasyon. Maraming mga opisyales at mga kilalang tao ang nakatingin kay Harvey nang may pandidiri rin. Iniisip nila na nagpapakamatay lang siya. Ang isang mukhang pulubi na kagaya niya ay nagpapanggap na bagong may-ari dito. Nakakatawa naman. Sino ba ang tingin niya sa sarili niya? Hindi tinago ng mga tao ang kanilang pagkasuklam kay Harvey. Sa mismong sandaling iyon, isang Rolls-Royce ang pumasok mula sa pasukan ng courtyard. Alam ng lahat ng manggagawa na iyon ang sasakyan ni Lola Hoffman. Nagalak si Amani. Si Mrs. Robin siguro ang nagdala ng bagong may-ari dito. Bigyan natin sila ng magandang pagtanggap. Sabay-sabay na tumango ang iba. Pagkatapos ng lahat, ang okasyon ay akma lamang para sa isang tulad ng bagong may-ari upang magpakasaya. Umalis ka, ngayon na. Pinatigil ni Harlem ang mga security guard, na sinusubukang iwasan ang isang malaking gulo ng malamig na kinausap si Harvey. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Mamamatay ka ng masama kapag nagpatuloy ka sa pagpapanggap bilang bagong may-ari. Hindi nagtagal, dalawang magagandang babae ang bumaba ng kotse. Isa ay isang babaeng mukhang mature na may payat na katawan, maputing balat, at mahahabang binti. Si Lola mismo iyon. Ang isa pang babae ay elegante at naka-business attire, na may inosenteng aura, si Leona Foley. Ang mga nakakakilala kay Lola ay alam na paborito niya ang kanyang chief geomancy expert. Natural lang na dalhin niya si Leona kahit saan siya magpunta. Ang kanilang pagdating ay lubos na nagpaigting sa tibok ng puso ng lahat, dahil ang kanilang mga mukha ay mas maganda pa kaysa sa mga artista. Pinipigilan ni Harlem ang kanyang masasamang pagnanasa bago siya lumapit ng kusa. Mrs. Robbins, Miss Foley. Hindi pinansin ni Leona ang lahat ng tao nang siya ay tumakbo pa punta kay Harvey. Pasensya na at nahuli kami, Sir York. Ngumiti ng maliwanag si Lola bago inabot ang kamay niya kay Harvey. Patawad kung medyo nahuli kami. Ano, Sir York? Anong nangyayari dito? Nang inig ang mga opisyales at kilalang tao bago tumitig kay Harvey. Hindi nila inaasahan na magpapakita ng ganitong respeto sina Lola at Leona sa kanya. Paano man tingnan ang itsura niya, mukha siyang pulubi. Paanong napansin siya ng isang tulad ni Lola at Leona? Si Harlem at Amani ay nabigla. Hindi nila akalain na kilala pala ni Harvey ang mga ganitong klaseng tao. Sobrang sinuwerte lang kaya siya. O baka alaga rin siya ng mga babaeng ito. Wala nang naramdaman si Harlem kundi selos sa mga sandaling iyon. Sekreto siyang nagrereklamo, na iniisip kung bakit hindi siya nakaranas ng ganitong klaseng swerte. Mrs. Robbins, Miss Foley. Napasubsob si Harlem Lee papunta kay Lola Hoffman bago magsalita. Bakit kayong dalawa lang? Nasaan ang bagong may-ari? Lahat kami ay naghihintay sa kanya. Natural lang na samantalahin ni Harlem ang perpektong pagkakataon para magpakita. Sa isang banda, ayaw niyang ipagpatuloy ni Harvey York ang pagpapakitang gilas. Sa kabilang banda, gusto niyang ipakita kay Harvey na tanging isang kilalang tao tulad niya ang may karapatang lumapit sa mga diyosa na tulad nila. Ang bagong may-ari. Biglang dumilim ang ekspresyon ni Lola matapos marinig ang mga salitang iyon. Bulag ba kayong lahat? Malamig niyang sabi. Hindi niyo ba nakikita na nandito na ang bagong may-ari? Naglakad si Lola papunta kay Harvey bago siya ipakilala. Si Harvey York ito. Siya ang may-ari ng Golden Estate at ng Golden Studios. Ano, napatigil sa kanilang kinatatayuan ang mga opisyales at mga kilalang tao. Wala ni isa sa kanila ang makakatanggap ng katotohanan iyon. Mabilis na tinakpan ng mga magagandang babae ang kanilang mga bibig para pigilan ang sarili na magsalita. Ang asawang nakatira sa bahay ng asawa at sumasakay sa scooter ang bagong may-ari. Lubos na naging pangit ang ekspresyon ni Harlem matapos marinig ang mga salitang iyon. Ano, siya ang bagong may-ari ng Golden Studios. Hindi makapaniwala si Amani. Parang umiikot ang kanyang ulo, na parang sinampal siya sa mukha. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Akala niya ay mali lang ang narinig niya. Pero ang nakikita niya ay masyadong totoo. Hindi
Hindi ito posible. Hindi ito totoo. Napatalon si Amani na namumutla. Biro lang ito, Mrs. Robbins. Siya lang ang walang trabahong bayaw ni Cynthia Zimmer na nakatira sa bahay nila. Lumuhad pa siya kagabi para humingi ng awa matapos niyang sumalungat kay young Master Bolton. Kung hindi dahil kay Mr. Lee, malamang na naputol na ang mga braso at binti niya at tinapon na siya sa mga isda. Lalo pang naging matatag ang ekspresyon ni Amani habang nagsasalita. Hindi siya mukhang bagong may-ari. Parang nakakita ng sagip buhay si Amani. Pakiramdam niya ay wala talagang kwenta si Harvey basta't pinaniniwalaan niya ito. Sa kanyang isipan, ang mga asawang lalaki na tumitira sa bahay ng kanilang asawa ay mga basura. Ang mga may kakayahan na lalaki ay hindi magiging ganoon sa una pa lang. Bukod pa dyan, bayaw lang ni Cynthia si Harvey. Ayaw ni Amani na maging mas magaling sa kanya si Cynthia. Patuloy na nanginginig ang labi ni Harlem matapos marinig ang mga salita ni Amani. Ayaw niyang paniwalaan ang kanyang nakikita, pero nandoon ang katotohanan. Hindi na mahalaga kung maniwala kayo o hindi. Si Sir York ang bagong may-ari dito. Sigaw ni Leona. Sinuri ko na lahat ng proseso ng paglipat ng mga stock bago kami pumunta dito. Kapag napirmahan na niya ang kontrata, ang Golden Studios at ang buong industriya ng libangan ng lungsod ay magiging kanya. Tama, may isa pa akong sasabihin sa inyo. Siya rin ang may-ari ng Kaizen Group. Biglang dumilim ang mukha ni Harlem. Nanginginig siyang nagpadala ng ilang mga text bago nagkaroon ng pangit na ekspresyon. Nagtanong siya sa isang kilalang tao tungkol sa boss ng Kaizen Group. Totoo ang sinabi ni Leona. Matapos makita ang ekspresyon sa mukha ni Harlem, agad na nakuha ni Amani ang sitwasyon. Pasensya na, Sir York. Isang malaking hindi pagkakaunawaan lang ito. Pinaikot lang ng dalawang ito ang aming isipan. Hindi namin sinadyang baliwalain ka. Wala kaming alam, Sir York. Mabilis na nagtakbuhan ang mga opisyales at mga kilalang tao papunta kay Harvey York at mabilis na nagpakitang gilas sa kanya. Napakagwapo mo, Sir York. Ang bango mo rin. Hindi pa kami umiinom, pero nalasing na kami sa amoy. Tatanggapin ko ang anumang parusa na ibibigay mo, Sir York. Nasa magandang hugis din ako ngayon, Sir York. Patuloy na pinagmamalaki ng mga kilalang tao ang kanilang kakayahang baliwalain ang mga patakaran ng industriya. Alam naman nila na hindi na nila kailangang ipaglaban ang kanilang kaligtasan kung kukunin talaga sila ni Harvey bilang mga kabit. Lubos na napahiya sina Harlem at Amani. Ipinakita nila ang pagsisisi, pagkapuot, at hindi matitiis na sakit habang tahimik na nakatayo. Bakit siya? Bakit? Hindi nila mararamdaman ang ganitong klase ng sakit kung ibang tao lang ang naging may-ari. Magaan na pumalakpak si Harvey, na hudyat para sa lahat na manahimik. Pagkatapos, ipinulupot niya ang kanyang mga braso habang kalmadong tumingin sa paligid. Maliban sa pagkuha ng Golden Studios at pagkilala sa lahat ng naririto, may ilang bagay pa akong gustong ipahayag. Una, si Leona ang magiging ganap na tagapamahala ng kumpanya. Maliban na lang kung may malaking mangyayari, hindi na ako at si Mrs. Robbins ang makikilahok pa. Sa madaling salita, si Leona ang magiging kinatawan namin. Pangalawa, ang Golden Studios ay makikipagtrabaho ng malapit sa Kaizen Group ng Mordo. Ang potensyal para sa hinaharap na pag-unlad ay walang limitasyon. Ang lahat ng mga departamento ng pamamahala ay magkakaroon ng pagtaas ng sahod ayon sa pamantayan ng Kaizen Group. Ang lahat ng mga manggagawa ay magkakaroon ng 3 antas na pagtaas ng sahod. Ang kumpanya ay ganap at pantay na susuporta sa lahat ng mga artista at mga kilalang tao sa internet kasama ang kanilang platform, ang DERN. Naging masaya ang lahat matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Para sa mga karaniwang manggagawa, nakakakuha sila ng sweldo na kapantay ng mga tao mula sa Mordo habang nagtatrabaho sa Golden Sands. Parang nanalo na sila ng jackpot. Batay sa pahayag ni Harvey, ang Golden Studios ay ganap na magiging bahagi ng Kaizen Group sa hinaharap. Isang kahanga-hangang eksena kung mangyayari iyon. Para sa mga kilalang tao sa internet, napakahalaga ng mga resources ng Kaizen Group. Kung pantay-pantay silang susuportahan,
tiyak na malalampasan nila ang mga kilalang tao mula sa Walsing. Sumisigaw ang mga tao sa tuwa, pinupuri si Harvey dahil sa kanyang talino, na parang napuno sila ng adrenaline. Sinubukan pa ng mga magagandang babae na magbigay ng mga halik sa kanya. Nang hamupa na ang mga hiyawan, kalmadong inilipat ni Harvey ang tingin niya kay Harlem. Nanginginig ang katawan ni Harlem sa takot habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Alam niyang handa na si Harvey na ayusin ang kanilang alitan. Pero hindi siya nagpaawat, isa siyang lalaki mula sa makapangyarihang Country J. Higit pa dyan, siya ang kilalang tao na may pinakamaraming tagasunod sa Golden Studios. Hindi siya naniniwala na mangangahas si Harvey na labanan siya. Akala niya ay tatangkilikin din siya. Pagkatapos ng lahat, siya ang puno ng pera ng kumpanya. Sa kanyang isipan, walang sino man ang utol sa pera. Pero, tumingin si Harvey kay Harlem ng malalim. At ang pangatlo, simula ngayon, tuluyan ng puputulan si Harlem Lee sa Golden Studios. Ang kontrata niya ay kakanselahin. Iisa lang ang dahilan, masamang tao siya. Magpapadala ako ng sulat sa industriya ng pelikula ng bansa upang ilagay siya sa blacklist. Tama, lahat ng artist mula sa bansa J ay lubusang susuriin. Maaari nilang maapektuhan ng negatibo ang kanilang bansa kung sila rin ay masama. Kailangan natin silang ilagay lahat sa blacklist dahil dito. Natuwa si Leona Foley nang marinig ang mga sinabi ni Harvey. Siyempre, ang impluwensya ng bansa J sa bansa ay malaki sa mga nakaraang taon. Ang pagkahumaling sa pera at marangyang pamumuhay ng bansa ay makasasama rin sa kabataan na madaling masilaw. Karaniwang nagkakaroon ng alitan ang mga tao sa kanilang mga magulang dahil sa mga artist mula sa bansa J, na nagreresulta sa mga malulupit na pangyayari. Dahil dito, walang interes si Leona sa mga taong umaasa lamang sa kanilang hitsura upang mabuhay kahit kulang sila sa talento at moralidad. Susuportahan niya si Harvey sa paglalagay sa blacklist ng mga ganoong klaseng tao. Blacklist mo ako, ikakansela mo rin ang kontrata ko. Natigilan si Harlem bago siya sumiklab sa galit. Anong karapatan mong gawin ang ganoon? Ako ang boss ng Kaizen Group at ang may-ari ng Golden Studios. Akala mo ba hindi ko kayang gawin iyon? Akala mo ba hindi ko kayang kanselahin ang kontrata? Magbabayad na lang ako ng termination fees kung kinakailangan. Kung pagbabatayan ang ugali mo, hindi ako sigurado na ako pa ang magbabayad. Hindi na nagpatumpik-tampak pa si Leona. Security, palabasin siya dito. Siyempre, matagal na niyang ikinayayamot si Harlem. Kinamumuhian niya ang mga taong gumagamit ng mga nakatagong patakaran ng industriya para pagsamantalahan ang mga kabataang babae. Pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Harvey, hindi na siya magdadalawang isip. Punong-puno ng galit at pagkamuhi si Harlem. Inilaan ko ang puso at kaluluwa ko sa kumpanya, Mrs. Robbins. Ang kontribusyon ko sa pag-unlad nito ay malaki. Hindi niyo ako pwedeng ilagay sa blacklist. Hindi niyo rin pwedeng kanselahin ang kontrata ko. Oo, siya ang godbrother mo, Mrs. Robbins. Bulalas ni Amani ng kusa. Hindi mo siya pwedeng pabayaan na lang. Godbrother. Nagtatakang nagsalita si Lola Hoffman. Kailan ako nagkaroon ng godbrother? Tigilan mo na ang pagtatago niyan. Alam naming lahat na binibigyan mo ng espesyal na trato si Mr. Lee. Ginawa mong chief geomancy expert si Leona dahil siya ang nag-request. Bakit mo pa gagawin yun kung hindi siya ang godbrother mo? Bakit mo pa tatanggapin ang payo niya kung hindi ganoon ang kaso? Nanlamig ang mukha ni Lola nang marinig ang mga salita. Tinatanggap ko ang payo niya. Malamig niyang sabi habang naglalakad sa kanyang high heels. Ginawa kong chief geomancy expert si Leona dahil sa kanya. Godbrother ko. Napakabastos mo, Harlem. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para magsalita ng ganyan? Halika, palabasin siya dito. Kung magdulot pa siya ng kaguluhan, baliin ang kanyang mga binti. Patuloy na nagpumigla si Harlem. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Galing ako sa makapangyarihang bansa J. Maaari kitang edemanda sa ginagawa mong ito. Ito ay isang diplomatic dispute. Pwede kong pahirapan ka gamit ang isang tawag lang.
Talaga, hindi nagpakita ng takot si Lola. Ilabas siya. Kabanata 4,600. Agad na lumabas ang ilang mga security guard at itinulak palabas si Harlem Lee. Umalis kayong lahat, lahat kayo. Agad na sumabak si Harlem sa isang kahangahangang posisyon ng taekwondo. Pagkatapos, galit na humarap siya kay Harvey York. Ikaw na walang kwentang tao. Wala kang utang na loob. Ang dami ko nang ginawa para mailigtas ka. Sobrang sama mo na nga, pero pinaglalabanan mo pa rin ako. Hindi ko hahayaan na makalusot ka dito. Hintayin mo lang. Isa ka lang maliit na boss. Gamit ang impluwensya ko sa bansa Jay, madali lang kitang pabagsakin. May koneksyon ako sa gobyerno at sa underworld. Kilala ko ang pinakamagaling na martial artist ng taekwondo rin. Magkaibigan din kami ni Mei Lee mula sa Star Financial Group. Pahihirapan kanya sa isang tawag lang. Agad na humanap ng paraan si Harlem upang mailigtas ang sarili, iniisip na papaboran siya ni Mei sa ganitong sitwasyon. Mei Lee, ngumiti si Harvey habang tinawagan ang isang tao gamit ang video call bago inilagay ang speaker. Maya-maya, itinapon niya ang telepono sa harap ni Harlem. Mr. York, hindi, Sir York. Isang mahinang tinig ang narinig mula sa kabilang linya ng telepono nang ipakita sa screen ang isang magandang mukha ng isang babaeng mula sa bansa J. Maraming tao ang nakakakilala sa babaeng iyon. Siya ang kinatawa ng Far East ng Star Financial Group, si Mei Lee. Tiningnan ni Harvey si Mei bago itinuro si Harlem. Kailangan kong ayusin ang isang tao mula sa bansa J, Miss Lee. Ang pangalan niya ay Harlem Lee. Sinabi niya na malapit kayo. Iniisip ko kung totoo ba iyon. Kung totoo man, palalampasan ko siya para sa'yo. Pero kung hindi, ipagpapatuloy ko na lang. Nagtaka si Mei at lumitaw ang pagkalito sa kanyang magandang mukha bago sumagot ng may pagkakaintindi. Naalala ko na, Sir York. Magkaeskwela kami sa universidad. Nililigawan niya ako noon matapos niyang malaman ang pagkakakilanlan ko. Pero, hindi ko siya pinansin. Nabalitaan ko na naging alaga siya ng isang mayamang babae bago niya ginamit ang pagkakataong iyon para umangat ang kanyang karera sa bansa H. Isa siyang walang kwentang tao. Hindi ko siya kilala. Hindi mo kailangang magpigil dahil sa akin. Bigla na lang binaba ni Mei ang telepono matapos iyon. Maraming tao ang tumingin kay Harlem. Siyempre, hindi nila inasahan na mayroon siyang ganitong madilim na nakaraan. Ngumiti ang mga artistang hindi kasando si Harlem nang ilabas nila ito sa kanilang mga grupo ng kaibigan. Sa isang banda, maaari nilang mapaboran pa si Harvey. Sa kabilang banda, tuluyan ng masisira ang reputasyon ni Harlem. Pagkarinig sa mga tunog ng notifikasyon sa telepono, mabilis na kinuha ni Harlem ang kanyang telepono bago siya magalit. Mga walang hiya, sinasamantala nila ako. Paano ako mabubuhay sa industriya matapos ito? Nang handa na sanang magwala si Harlem, isang Land Rover Defender ang dumating at huminto sa pasukan. Bumaba ang isang dosenang malalakas na lalaki na nakasuot ng mga suit bago ipinakita ang taong nasa gitna, si Cade Bolton.